coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and seek. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna! Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Rejoice greatly, O people of God. Your King comes to you, humble and riding on a donkey. We welcome our King with praise great and thanksgiving. Hosanna. Let us all stand for the opening hymn. Praise Him,
us pray. Our most heavenly, loving, and gracious Father, we thank you, Lord, for this beautiful day, for gathering us in your holy presence to worship you as we pray and sing our hymns, that we may bring you glory. Bless each and every one of us and strengthen our faith as we meditate on your words, and fill us with your power. Lord, we commemorate Jesus' triumphal entry into Jerusalem. We praise you for your love and salvation. May your word guide us, and may our hearts be filled with joy and gratitude. In Jesus' name we pray. Amen. Even as we shout, Hosanna, we confess that our hearts are not always faithful. Let us come before God in humility and repentance. Together, let us pray. Merciful God, we confess that we often praise you with our lips, but fail to honor you with our lives. We turn away from ways and follow our own desires. Forgive us, Lord. Cleanse our hearts and keep us to truly follow Jesus, our King. Amen. The whole of creation praises God. For the Lord, the Creator, is good and loving. Before we were nothing, and now we are His children through the Son, Jesus Christ, who came, that we may be reconciled with God. Receive then, brothers and sisters, the assurance that with hearts that are contrite and sincere in acknowledging that we are creatures of the great Creator God, for you who have faith will be saved from your sins. Amen. From the depths of sin and shame,
All stand for the greetings and passing of peace. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. Ini ang adlaw, gibuhat sa Diyos, managmaya, managkalipay, kahit kini ang adlaw, gibuhat sa Diyos, managmaya, managkalipay, kahit kini ang adlaw, gibuhat sa Diyos. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. Amen. Psalm 118:24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen? Yes. Because of the joy of the Lord, this is not the only day. Mag-rejoice kita all days. Good morning and welcome everyone. Naabatay bisita karon? So kung natay bisita, coming pa or nana karon? O kitang tanan, salamat kaayo sa Ginoo, padayon kita niya gibaskog atong panglawas, ibantayan kita sa kagabhion o sa adlaw o siya nagatiman nato. Glad to see na kang Kuya Raol, niya na si Kuya Raol, thank you nga naayo na si Kuya Raol. And we also include in our prayer, Pastor Palihog, si Eden, o ang atong teacher sa atong mga kabataan, kay naapa siya gibati sa lawas, gahi daw iyang ubo, o naay nahubag diri sa iyang mata. Please, i-include nato, o i-pray nato ang healing ng Eden, o sa matag-usa nga adunay magibati sa lawas. So sa atong mga announcements, sa atong mga pagsimba for this week, Holy Week, na palihog, tanawa ang inyong bulletin, labi na katunay mga assignments sa atong mga pagsimba. Padayon atong simba every Tuesday at 5:30 in the afternoon, atong prayer meeting. So, hiniusa, magaanhi kita 5:30 every Tuesday, aron kita mag-ampo o atong isik padayon ang kabubuton sa atong Ginoo pinagi sa atong mga pag-ampo. Ang liturgist si Elder Lita Dasera, ang atong preacher, messenger, Pastor J. Michael Katubig sa Tuesday na. O sa Monday, Thursday, atong simba at 9 a.m. Ang atong liturgist si Mrs. Camila Plaza. Sa Good Friday, 9 a.m. gihapon, ang atong liturgist si Gloria Munoy. O sa next Sunday, that will be Resurrection Sunday, at 7 a.m. ang atong simba.
Elder of Worship, Elder Catherine Ranin, Liturgist, yours truly, Choir, Youth, Deacon, Mrs. Willie Hada Bicero, door greeters, CWA. Og sa karon nga semana, ang atong community class na atay upat ka confirmants, sa Sabado ang ilahang baptism. Wala pa tay venue, but sa Sabado at 2 p.m., dire mag-assemble aron magdungan og adto sa venue sa ato ang pagbunyag kanila. Elders, giawhag kamo pag-uban niini nga pagbunyag ning atong confirmants, and next Sunday i-present sila dire during sa ato ang simba. Ang ato usab nga outreach sa Samaritan Spurs Operation Christmas Child nagpadayon at 2 p.m. og 1:30 dire mag-assemble ang mga teachers og those assistant teachers alang sa atong dungan nga pag-adto sa Santis, sa atong outreach Sunday School sa mga kabataan. So padayon atong communicant class dito sa taas after sa breakfast. And today, Palm Sunday, the triumphal entry of Jesus, o Baccalaureate Sunday. We invite all those members who are graduating or have graduated this year, please come forward after the message of our pastor. Come forward for the prayer and thanksgiving. Ang ato usab nga mga Bible studies nagpadayon kada Sabado diri sa church sanctuary. And after breakfast also, ang Christian Women's Association musakad dito sa taas alang sa atong birthday fellowship, mga CWA, human sa atong pamahaw. Og invite tanan CWA nga moapilta niini. Ang atong mga birthday celebrators for this week, wala diri na lista, pero giapil na ako ang among beloved Auntie Minda Morales, who will be celebrating her 86th birthday this March 31. 87. Minda Morales, March 31. Benedict Joseph Reyes, Iloquin Cyrus Jaime, and on April 1, Ricardo Percival Gordo. Ato silang kantahan, og happy birthday to them, and we declare blessing to them. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy walay nakasulat diri sa atong wedding anniversary celebrators. Walay nakasulat diri. So happy birthday to those who are celebrating their birthdays today. May the Lord continue to bless you and keep you, and continue also to serve our Lord. O maora ni ang atong mga paibalo. Wala na ilain, Pastor, no? Oh, thank you and God bless us all. Additional day nga reminder, ang communicant class mag-meet mo sa pastor's office kay magamit ang CWA dito sa taas. Let's pray. God of all ages, you alone are worthy of praise and thanksgiving. We are celebrating today our Lord Jesus' triumphant entry to Jerusalem, the holy city. With palm leaves in our hearts, magnifying your holy name, Lord. We are on our journey in the start of the Holy Week.
where we remember the sacrifices offered by your Son, Jesus Christ. We come closer to the Lamb. We reflect, return, repent, and restore. In the midst of all that occupies our time and energy, the ongoing war in the Middle East, the rising prices of oil and gas, the inflation we suffer, the continuing division among our politicians, the battle cry of your people for a country whom you is the Lord. O God, we need sacred time with you to reorient ourselves. It is easy to get so caught up in what others are doing that we forget that you are our center, our rock, our true home. Draw us back towards you, Holy One, because there is much to distract us. We want to focus on you. We need to focus on you. For a few moments, let your people sit in silence together while we turn ourselves to you, our God, and listen to your still small voice. Thank you, gracious God, for never giving up on us, for forgiving us countless times, and for welcoming us back because we are prone to wander. We pray that others may know your grace and your forgiveness. If there are ways we can show your love to others, open our eyes to the opportunities. Help us to see you in those we meet. God, we are so aware of many needs in this world. We desperately need you today. We continue to pray for the Becerro family as they are in mourning for the passing of their father. We also pray for our brothers and sisters at the Eden and all those who are sick. We ask your spirit of wholeness and hope to rest on those on our prayer list right now, those we know who are in need. Lord, we pray for our local church, UCCP Butuan City Evangelical Church. This church is wounded. This church is in turmoil. This church is literally suffering. Speak to every member, Lord. Guide our church council leadership. And please cover our pastoral team. We also come to you in your throne, bringing our beloved church, the United Church of Christ in the Philippines. On the incoming Constitutional Convention and the National Church Assembly, we beg you, Lord, to please give the light we need in these dark times. May our bishops and church leaders be once again remember the spirit of reconciliation, and that your lordship should be the authority we all submit and no one else. Lord, your love is all that we need. We pray this prayer and all our prayers in the strong and mighty name of Jesus, who taught us this prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come.
thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all my need. Savior, baptizer, the great physician, hallelujah, is all I need. Ang pagbasa sa balaang pulong atong gikutlo gikan sa sulat Ebanghelyo ni San Marcos. Kapitulo 11, versikulo 1 ngadto sa 11. Og sa nagkahiduol na sila sa Jerusalem, sa pag-abot nila sa Betpahi o Bitanya, sa bungtod sa mga olibo, duha sa iyang mga tinun-an, gisugo niya og nag-ingon, umadto kamod ni anang balangay at bang ninyo, og inigsulod ninyo didto inyong makita dayon ang usa ka nati nga asno nga gihigot, nga wala pagayod hikabay-i og tao. Hubara ninyo kini og dad-a dinhi. Ug kun kaninyo adunay mangutana nga magaingon, nganong gibuhat ninyo kana? Ingna ninyo. Gikinahanglan kini sa Ginoo ug igauli ra kini dinhi sa walay langan. Og nangadto sila ug ilang nakita ang nati nga asno diha sa gawas, diha sa dalan, o gihigot sa pultahan, o ilang gihubad kini, o dihay na nagbarog didto nga miingon kanila, unsa kanang inyong gibuhat, nga gihubad man ninyo kanang nati nga asno, o mitubag sila sumala sa gitugon kanila ni Hesus, o gitugutan sila nila sa pagkuha niini. O ang nati nga asno ilang gidala kang Hesus, o sa nahaklapana nila kini sa ilang mga sinina, mikabayo siya niini. Ug daghan ang nanagpamuklad sa ilang mga sapot diha sa dalan, ug ang uban na nagkatag og mga sangang dahonan nga mga pinutol gikan sa mga kabalangayan. Ug na nagsinggit ang mga naguna ug ang mga nagsunod nga nag-ingon, Hosana! Dalaygon siya nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang taliabot nga gingharian sa atong amahan nga si David. Hosana sa kahitasan. Og miabot si Hesus sa Jerusalem og miadto sa templo og nalibot na niya pagtan-aw ang tanang mga butang didto. Og kay hapon naman migula siya paingon sa Bitanya kauban sa napulog duha. Og miabot sila sa Jerusalem og sa pagsulod ni Hesus sa templo, iyang gisugdan sa pagpangabog paingon sa gawas ang mga nanagbaligya og mga nagpamalit sa sulod sa templo, og ipanglintuad niya ang mga lamisa sa mga tigpang-ilis sa mga kwarta og ang mga lingkuranan sa mga nagbaligyag mga salampati. Ang Ebanghelyo. Amen.
Daghang salamat sa atong mga igsoon Newman Choir, mga Newman graduates. O nahitabo ni atong miaging Abril 5 graduates dito sa Davao City. Ang atong gibasa nga ebanghelyo nagasubay pod sa kalendaryo sa atong simbahan nga diin ang madaugon nga pagsulod sa atong Ginoo dito sa Jerusalem mao ang simbolo sa pagtapos sa iyang tawhanon nga misyon sa kalibutan kay iya namang itugyan ang iyang kaugalingon dito sa sakripisyo. Ang magsusulat o producer nga si Mel Gibson o mo direct po ni siya og pelikula, artista pod.
nga nag-produce sa salida nga Passion of Christ. Kung nakakita ta ni adto nga pelikula, daw mangimog-kimog yun ang atong kaunuran kay insakto yun nga pagkalarawan sa tanan mga movie may tungod sa kinabuhi ni Kristo. Kadto ang grabe nga murag muhaom sa paglarawan ni San Pablo sa mga kasakit sa atong Ginoo. Do si San Pablo dili man siya apil sa writer sa gospel, kay ang magsusulat sa ebanghelyo si Marcos, Mateo, Lucas o Juan. So si Pablo hinuon may una sa tanan mga writing sa New Testament. Ang mga writings ni Pablo mao ang una nga minglugwa ulahira ang ebanghelyo. So ning atong panahon karon ganiha panganhinat padulong sa simbahan, daghan pod mig nakita nga mga tawo nga nagdaog mga lukay ay lanang gipampurma og cross, gipang lambod-lambod nga anindot kaayong tan-awon. Ang mga Kristohanon sa nagkalain-laing makasimbahanan naghatag og dakong pagtagad sa mga lukay. Sama nining atong hikyad dinhi sa atong chancel. Aron paghatag og makahuluganon nga simbolo niini niadtong panahon nga ang atong Ginoo iya nang gisimboluhan ang pagsugod na usab sa iyang sakripisyo didto sa Jerusalem. Apan kung atong balikan og lantaw, ang sinulat ni San Marcos wala maghisgot og mga palwa og lukay. Kung atong napaminawan pagbasa kaganiha, mga sinina ug mga sanga sa kahoyng dahunan ang gikatag. Sumala usab sa asoy ni Lucas ug ni Mateo. So tulo ka mga gospel writers, pareho-pareho sila. Og si Juan ang pinakaulahi nga magsusulat sa ebanghelyo, siya lang ang nagsulti ang mga palwa ang gigamit. Pero bisag palwa o mga sinina, mga sanga, mga dahon ang ilang giwarawara, nag-abiba sa pagsulod sa atong Ginoo ni adtong madaogon niya nga pagsulod sa Jerusalem. Ang mga tinun-an sa atong Ginoo nga apil sa pagpangandam sa maong hitabo, nagtuo nga matapos na gayud ang ilang pagkakolonya sa imperyo nga Roma, nga mao'y hinungdan sa ilang kalisod ug kaulawan sa gatusan ka mga katuigan. Busa sila maugad gyud ang naguna, nagwarawara, nagsinggit, bulahan katong mianhi sa ngalan sa Ginoo, bulahan ang gingharian ni David, Hosanna in the highest. So mauni ang ilang kalipay, kay ila man nakita ang gahom sa atong Ginoo, mubuhi og patay, mupakaon og libo kalibo nga mga tao. Sila makasulbad yun ni sila sa problema ug mahawa sila sa pagkakolonya gikan sa Roman Empire. Og sumala sa record ni Marcos, gilantaw ni Jesus ang templo sa iyang pagsulod ug nakita niya didto ug human niya miadto siya sa Betania ug didto siya magpalabay sa kagabion. So kanang Betani murag atong na bati na sa mga sugilanon, dapit ka na lugar ka na diin didto ang iyang mga higala nga si Marta, si Maria ug si Lazarus. Ug didto siya magpagabi, mibalik siya pagkaugma ug pag-abot niya sa templo, iyang gipangtuali ang mga lamisa sa mga negosyante o gitawag niya kawatan
kadtong mga tawhana. Ug nagpalabay na usab siya sa kagabion ug sa laing dapit ug pagkasunod iyang gikompronta ang mga pari, mga eskriba ug mga elders. So pangutana sa atong Ginoo ang mga eskriba, mga pari, ngutana po doon sa may mong authority nganong sinamok man ka imo man gipang lintuad ang mga lamisa. So atong huna-huna nga kadtong mga nagnegosyo na ato'y otoridad sa mga pari o kung atong balikag lantaw ang daang tugon, ang mga pari lang og mga eskriba ang lihok diha sa ilang templo. Pero ang atong Ginoo mi supak ni anang paagi nga gihimo ng merkado ang balay alampuanan sa iyang amahan. Mao ni ang reasoning niya didto nga nganong inyo maning gibuhat. Kini susama usab kini sa atong ginahimo nga mo kumpronta ta ngano ang mga misyonary properties nga gibilin nganhi sa atong simbahan, atong gidumala, gipa-partner o gihimo mang in partnership sa mga negosyante. Kita nga non-stock, non-profit, religious institution nagnegosyo in the guise of joint venture agreement ngadto sa legal nga mga naganegosyo. Ang mga partners wa na sila makig-join sa UCCP properties aron mo apil sa misyon. Kaanindo sa baunta kung apil sila aron mas mo barato ang bili sa mga tambal o serbisyo medikal o ang pagtungha sa mga kabataan. Apan ang hitabo ni taas na hinuon ang mga balay runon tungod kay negosyo naman lagi. Ang mga negosyante ginansya man ang ilang gitinguha, ang simbahan ibanghilyo ang tumong. So adunay panag-uban sa ilang padagan, mamon o Dios kay dili naman tinuod nga Dios kung kauban nimo si mamon. Ang pagsaulog sa ako nang giingon nga madaugon nga pagsaulog alang sa mga tinun-an sa atong Ginoo. Wala kini tagai o pagtagad sa Roma. Murag nawa ang ilang pagpaniid kay kung triumphant entry daw ang usa ka general gikan sa panggubatan niya ang iyang mga ulipon, mga dinakpan, ang wealth, bandi sa nasod nga ilang napildi, ug musulod sila nga madaugon, magsakay og mula og karwahi. So, grandeur, hilabihan ka tigas tan-aon. Apan ang gisakyan, kadtong ilang hinuwaman nga asno, og kining gamay nga sakyanan o mao man ay mga sakyanan sa unang panahon, mga kabayo, asno, mula, di parehas karon nga ang sakyanan mga SUV, kung mahal nga mga sakyanan parehas sa mga ilabihan ka mga sapian, mas dako, mas mahal, mas grandeur. Apan kung medyo lisod ang imong panudlanan, musakay lang ka og tricycle o musakay lang ka og kining multicab. Murag ingon-ingon ni ana ang komparison. Busa wa mag-ahom ang imperyo sa Roma. Gani kung
ang mga lukay sa pagkakaroon nga murag sitro tan-aon, usa kana ka dako nga pagpadayag nga sila mo ilang papahawaon ang nagkolonya kanila, pero wa makabantay ni ana ang mga Romanhon lagi kay mga lukay man, dili man kung mga sitro nga kadtong gunitan sa mga patriarka nga diin ang ilang mga ngalan sa ilang clan ug ang ngalan sa mga hari sa panahon nga sila na tao, maoy nakakulit niadtong sitro nga maoy usab ang hawiran sa mga hari. Walay komosyon nga nahitabo gawa sa pag-abog sa atong Ginoo sa mga negosyante sa templo ni adto nga panahon. Ang templo ang pagsulod ni Hesus naglarawan diay sa pagtapos sa misyon nga itan-on sa atong Ginoo, samtang ang mga kadagkuan naglaraw nga ilang tapuson ang kinabuhi nga pisikal sa Ginoo, kay nahimo mang babag sa ilang mga panapi, no? Suko man sila nga gipanglintuad, isuko man sila nga moingon si Hesus, sama kamo sa mga pantyon nga pinintalag puti, pero sa ilalom mga nadunot nga mga unod ug mga bukog. Mao ni nga kinahanglan mamatay ang musupak sa estado sa iglesia kaniadto sa templo. Mao man usab ang gihimo sa pagkakaron. Ang mga tao nga mangutana kung unsa ang dagan o pagpasunod sa Basis of Union o sa Constitution sa 1948 o sa 1993 nga nausab ni pinaagi sa pagdumala ni late Senator Hubito Salonga, gipang expelled. So way insakto nga proseso. So 37 nga gipang expelled, napay 50 nga wa madayon pero gibaniog na sa Facebook nga ipang expelled. Gawas niya na kung mopirma ka sa SEC registration nga imong iparehistro ang simbahan, i-expelled ka o adunay mga uban kanato nga yano lang nga nanginabuhi diha sa ilang lugar, sa ilang panimalay, o yano lang nga nag-aapil o pagsimba, apa nakadawat o expulsion mga persona non grata kay ni apil sa pagpirma. Kung atong makita dinha sa atong bulletin na ilang gisulat diha nga ang local church dili makaparehistro kung walay approval gikan sa komperensya o sa nasyonal, sumala sa konstitusyon. Mga igsoon, ang ingon nila nga sumala sa ini nga konstitusyon, wala pa mausab ang konstitusyon niadtong 1993 hangtod karon. Ang pag-usab niya na karong moabot nga Constitutional Convention nga diin ang mutambong niya na puro pod nila mga appointed nga daw rubber stamp mo approve na lamang. Ay pa na ma-approve ka nang giingon nga magparehistro. Kay kung tinuod pa na, dili ma-approve ang pagparehistro sa Securities and Exchange Commission ang atong simbahan. Ang atong outreach sa dunya, Rosario Tubay, ang 42 ka mga kasimbahanan sa Cebu Conference Incorporated, nagkalain-lain nga mga kasimbahanan, narehistro sila sa SEC ug daghanang mga evangelical churches ang narehistro. So, makaako sila paglingila sa mga ordinaryo
nga mga manimbahay, mga membro. Apan sala po nato kung di ta magpakabana. Kay di man ta mangutana, may nga, ang mga buutan man, ang atong mga leader, ang ilang kabulahanan, ang atong kabulahanan, maura man ang ilang gitinguha. Ug mao kini ang sayop nato kung dili kita magpakabana. Ug sayop usab kung naay magpakabana, apan ipang expelled. Kay nabantog kita nga United Church of Christ in the Philippines nga ato gayod hisgutan ang matag kabag-uhan o matag isyo bisan pa ang atong pagtuon mahimong madasigon kay mao kini ang dynamics sa simbahan. Matod pa ni retired Colonel Raul Bisiro sa Vigil dito sa St. Peter's, mao kini ang ligasiya sa United Church of Christ nga maisugon gayud kita mo padayag sa atong baruganan og hinaot nga ang atong mga igsoon nining atong pagsaulog sa madaugon nga pagsulod sa atong Ginoo 2,000 na kapin katuig ang milabay. Ang gibuhat ni Martin Luther nga naila nga reformist, giusab niya ang naandan sa iglesia. Kay kung walay musulti, magapadayon man ang dili mao. Kung wala abuga sa atong Ginoo, kadtong nagtinguha lang nga magnegosyo, mo ginansya sulod sa templo, didto nakita nato ang atong Ginoo, ang iyang kabangis, pag-abog sa mga nagnegosyo. Iyang gitawag nga mga kawatan sumala sa atong gibasa kaganiha. So gikinahanglan ang atong partisipante. Dili ta mosunod ni atong giingon nila nga membro man ko nini nga iglesia, pero PPP ko nga membro. Sa manang PPP mao paminaw, pungko ug pauli. Mana PPP. Gikinahanglan ang atong alive nga pagsalmot sa buluhaton sa atong Ginoo aron magmadaugon, aron masangyaw ang ebanghelyo. Kanunay nako madumduman yod ang atong mga igsoon, labi na ang atong bag-o pa nagsaulog nga mga United Churchmen. Miingon to si Engineer Yapi, kanang atong nabasa sa Biblia, Pastor, daw pari-pariha man sa aktwal nga nahitabo sa mga tinun-an. Wa nila matuhog gayod ang purpose of tumong sa atong Ginoo nga mianhi aron luwason ang katawhan. Ang ilang pagtuo tawhanon nga pagpuli sa panggobyerno. Ug busa sa dihang gilansang ang Ginoo dito sa Kalbaryo, nalusmo sila. Apan malipayon kita nga nakabasa ni ini nga sa sunod Domingo atong sa ulogon ang Pasko sa pagkabanhaw, ang pagdaog sa atong Ginoo. Ug dinhi miingon si Engineer Yapi nga kung sila nakauban na gyud sa atong Ginoo, medyo nawala-wala sila, pero kita nga nagbasa ni ini, ato yung padayunon ang atong pagpakabana sa atong iglesia. Ang lawas sa atong Ginoo, diin kita matag usa sakop ni ini. Mahimo lamang gayod nga atong sa ulogon nga madaugon kini nga sitwasyon kaniadto kay maumang kini ang kadaugan sa misyon sa atong Ginoo. Kung nasayod pa lang ang imperyo sa Roma, kung nasayod pa lang ang mga pangulo sa simbahan, nga mao di ay ang paglansang sa atong Ginoo, mao ang iyang kadaugan kay matuman man nga maluwas ang katawhan sa ilang mga sala, di nila ipapatay ang atong Ginoo.
Apan ang ila laging motibo maura man tong babag sa ilang panapi nga ipapatay ang atong Ginoo, ipadayon nila ang istruktura kaniadto, mao na nga nahimo putong dalan nga nakabaton kita sa kaluwasan. Dalaygon ang Dios nga bisan niining atong mga selebrasyon mabalik paglunhaw ang gugma sa Dios kanato ug mabalik usab ang atong paglaom. Madaugon kita pero pagsunod sa Huwebes change na pod ang team diya sa Kaguol ngadto sa Bernes o bubalik ngadto sa Kalipay. Apan niini nga tinguha o niini nga selebrasyon, dalaygon ang Dios ug musinggit kita. Hosanna to the highest. Amen. Thank you, Pastor Liling, for that wonderful message. And today is a very special day in our church as we take time during our service to honor those who have graduated from kindergarten, elementary, junior high school, senior high school, and college. So let's join together in honoring them as we gathered here to celebrate and entrust these graduating students to our Lord, offering thanks for the success they have achieved and the journey ahead. Here are the lists sa mga nag-submit o katong mga nagsulti sa ilang mga nang-graduate karon nga tuig. Diri sa listahan, akong gihangyo nga muanhi dinhi sa atubangan. Angel Rose R. Mero, Erico Estrada, James Di Galicia, Reza Andrea Mongado, Maureen Joy Anib, Princess May Baladad, Amber Stella Igpalina, John Ivan Lagrama, Jana Rose Lagrama. Ug kung napay wala diri sa listahan nga ni graduate karon nga tuig, pwede ta mo ani diri sa unahan para ma-recognize mo sa inyong mga postgraduate o basta pug na ni graduate postgraduate studies ka nakahuman. Mora ni sila. O ato pong gihangiyo ang mga ginikanan nga moani pud sa tunga kay di man ni sila mo graduate pod og wa poy effort og mga paghago sa mga parents, mga ginikanan. Akong gihangiyo nga inyong taparan inyong mga anak. A reading from Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Graduates, we challenge you to let your life be a radiant light. Let people see the difference of Christ in you as you move forward. You are a new creation. Thank you for all your efforts, especially sa mga parents. Salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa inyong mga anak, mga apo, o unsa ba ng klase nga relasyon na kamo. Ipadayon ang paggiya kanila nga mamahimo silang mga maayo nga mga anak sa Dios diha sa katilingban ug sa ila usab nga kaugalingon. Akong gihangiyo si Pastor Noel sa pagampo alang kanila. Mag-aampo kita. Dalaygon ka o Diyos o kami mapasalamaton sa imong paghatag niining mga kaigsuunan o ilang mga ginikanan diha sa pagtuon gikan sa elementary, high school, college o postgraduate
aron tumanon o Dios ang imong kabubuton nga kini nga kinabuhi usa ka paagi diha sa pagtuon dili lamang sa tulo kat arithmetic, reading, writing, kundili usab ang mga values, ang pag-ila sa Dios, ang pag-ila sa kaugalingon, ang pagkabot sa mga ambisyon o propesyon, dili aron kami mahimong banggiitan kundili aron magamit namo kini nga edukasyon diha sa paghimaya kanimo o Dios. Pasalamatan kanamo niining tanan nga naningkamot gayon sa education, elementary, high school, college, postgraduate, ang mga ginikanan nga pasensyoso kaayo sa ilang katungod o responsibilidad sa pagsuporta sa ilang mga anak, sa ilang mga pag-umangkon o mga apo, aron makakaton, makaabkabot o kaalam na maggamit gayud diha sa ilang kinabuhi o maggamit sa Dios nga buutan og maayo alang sa iyang kabubuton ug katuyuan. Dawata o Dios kining mga kabataan ug tudloi sila sa pailob, sa kaalam ug kaisog nga gamiton ang gasa sa kinabuhi ug gasa sa ilang pag-utok, edukasyon alang sa imong katuyuan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo, nagaampo kami. Amen. Congratulations. We also have a small token of appreciation, a protractor and a marker. Samtang magpadayon sila sa linya sa ilang kinabuhi, and also a marker, a symbol nga leave a mark diha sa imong pagtubo o sa imong pagpadayon sa pagtungha. Mag-alagad sa Ginoo ug mopadayon gayo diha sa atong pagpangalagad kaniya. Dalaygon ang Dios. On that day in Jerusalem, the crowds offer what they had praised, flax and palm branches to honor Jesus the King today. We offer not only our praise but also our gifts as a sign of our devotion and gratitude. Let us give our tithes and offerings with joyful hearts, saying, Hosanna to the King. In my
Let us pray. Dear Lord, we humbly come before you with grateful hearts. We offer you our time, our talents, and our resources. May these gifts be used for your glory and for the good of others. Bless the work of our hands and guide us always in your way. In Jesus' name we pray. Amen. Amazing Lord, loving God, we thank you for this day that reminds us how much love you have for this sinful world, that you sent your Son, Jesus Christ. We welcome him into this world, O Lord, today, seeking the lessons and his teachings of how we might love God with all our hearts and how we might love our neighbors as we love ourselves. Thank you for this great day, O Lord, for your day of entrance into this world, a world of sin, world of power, world of conflict, only to die for our sins, to cleanse us from all unrighteousness, and to teach us how to live Christ-like lives. Thank you, Lord, for this immeasurable day of Hosanna. We welcome you into our lives. And now, the great God, our Father Creator, who provided us with life, with all that is in this universe, thank you for providing us also your Son, Jesus Christ, who came in peace and who came to declare your love for us, to save us from sin and to save us from hell.
and in order that we may have eternal life. Thank you, dear God. Also for the Holy Spirit who is here in our hearts today, in the fellowship of believers, in the word proclaimed, in the scriptures, the Holy Spirit guides us like a still small voice. May God, the Father, Son, and Holy Spirit be with us during this season and forever. In the name of God, the Father, Son, and Holy Spirit, we pray. Amen.